Morning po. Good morning po sa lahat. Kasama po natin sa ating pong church at kasama po natin online. So napakabuti po ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Indeed, you are wonderful, you are beautiful, at salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. And as we meditate your message this morning, patuloy niyo pong katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. 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 Yan po. So, meron pong movie noong 2005 na based po sa book ni Jane Austen. Sino po ba ditong mahilig magbasa ng mga libro? Sa kanya pong book na Pride and Prejudice, kung saan po yung isang anak doon, ang pangalan po ay si Jane Bennet, ay naipakasal po or nakapangasawa po ng mayaman. So, na-inlove po sa kanya ang isang mayaman, ang taong galing sa mayamang pamilya, at siya po ay naipakasal. So, dahil po dito, umahon po ang kanilang buhay. So, sabi po nung mommy niya, na sabi ko na talagang may purpose yung kagandahan mo. Iyan ang mag-aangat sa atin sa kahirapan. So, ang purpose daw ng beauty ni Jane is to bless their whole family with financial provision dahil nakapangasawa po siya ng mayaman. So tulad po ng tema ng ating pong ngayon pong taon ay tunay na yung biyaya po ng Panginoon ay pinagkakaloob niya po sa atin. So He blesses us in so many ways at napakalawak po ng favor, pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ang talata po natin sa umagang ito is about Thanksgiving and celebration of harvest. Tayo po ay nasa series pa rin po ng harvest para po sa taong ito. At pag sinabi po kasi nating harvest, ay ito po ay pagpapala, hindi po ba? Pag sinabi nating tayo ay naka-harvest, ito po ay isang pagpapala. Ano man po ang ating harvest, ay ito po ay blessing from the Lord. So our text for this morning is found in Psalm 67. Maaari na po natin siyang basahin dahil maikli lang po ang psalm na ito. May God and make His face shine upon us, so that your ways may be known on the earth, your salvation among all nations. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. Verse 5, may the peoples praise you, O God. May the peoples praise you. The land will yield its harvest, and God, our God, will bless us. May God will bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So 7 verses lamang po ang ang pinapakaloob ng Psalm 67. Pero kung makikita niyo po, madaming paulit-ulit na salita at ibig sabihin po, alam natin na mayroong emphasis na gustong iparating ang psalmist at meron pong emphasis na gusto iparating ang Panginoon. So kung titignan po natin, doon sa verse 6, the land yields its harvest. So yung setting po ng Psalm 67 is harvest time. Ito po ay pag-aani. So it is a thanksgiving psalm, hindi po lamang dahil sa pag-celebrate nung kanilang mga ani, so literal na ani, but also, nais din po nung psalmist na mapatanong yung kanyang mga readers, yung kanyang mga nagbabasa kung bakit ba binibigay ng Panginoon? Ang dami pong beses na sinabi, the Lord bless us. So bakit nais ng Panginoon
na sila ay pagpalain. Bakit nais ng Panginoon na tayo ay pagpalain? And God has blessed us with so much blessing, iba-iba pong aspeto. And sabihin nga natin, Lord, why have you blessed me with all these things? So ano po yung purpose ng Panginoon? Why He blesses us? So, dun po sa verse 1, sabi doon, may God be gracious to us, may God bless us, and make His face shine on us. Shine upon us. Familiar po ba itong passage na ito? May God be gracious to us, may God bless us, may God make His face shine upon us. Yes, because it is a quote from number 6:25. Ang priestly blessing or ang ating pong laging declare pag may birthday. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Kinakanta pa po natin yan. So, ito pong number 6:25, yung priestly blessing, ito po ay noong pang time ng Exodus. Kaya ito pong God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us na ipinauna ng psalmist ay familiar po sa mga Israelita because this is their declaration of blessing to Israel. So everyone knew this blessing. Generic po ang talatang number 627 sa kanila. Parang sa atin po, pag sinabing Psalm 91, He who dwells in the shelter, pati po tono, kabisado natin kung paano ito sasabihin, bibigkasin. So sa kanila po, sa mga Israelita, ay very familiar ang Psalm 67 because it reminds them ng kabutihan ng Panginoon. Ito po ay command ng Panginoon kay Moses na ito ang ide-declare ng mga Israelita. Sabi mo kay Aaron, ito at kasama ang kanyang mga priests, ito yung blessing na ide-declare, ito yung ide-declare niyong mga Israelita. So, reminder po for them na kung paano ang Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala. And also for us, how God blesses His people. And alam po natin na since ito po yung binigay na message sa atin ng Panginoon, He wants us to receive our harvest this year. So yung first word dun po sa ibang translation, dun sa verse 1 is God. God bless us. God be gracious to us. God is the subject of all the verbs described dito po sa Psalm 67. God be gracious to us. God bless us. God make His face shine upon us. So kung titingnan po natin, very direct to the point ang mga talatang ito. Gusto pong i-emphasize ng psalmist that God is the source of all good things that is happening to the people, to the individual mga tao. Sabi nga po in James 1, every good and perfect gift comes from above, from the Father. So anything good that you can think in your life, pwede po natin pasalamatan ang Panginoon. Parang yung cell group po kanina ay about din po sa Thanksgiving. Because God is the ultimate source ng lahat po ng mga ibinibigay sa atin. And our response, of course, should be a grateful heart, a thanksgiving, a heart of gratitude, and service sa Panginoon. Meron po isang kwento. Meron po isang babae na nagtitinda po ng tinapay sa harap ng building. So, meron po doon, tapat ng office building. So, meron po isang batang lawyer na araw-araw po dumadaan siya doon. Especially pag lunchtime, bababa po siya. So, kada baba po niya, ay naglalagay po siya ng 10 pesos doon sa bread stand. Pero hindi po niya kinukuha yung tinapay. Kumbaga,
Parang tulong na lang po niya. So, everyday po yun, basta galing siya ng office, maghuhulog siya ng 10 pesos. So, this has been going on for 5 years. So, 5 years, ay, yun yung routine niya, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Hindi man po sila nagkakaroon ng small talk dahil siguro dahil busy yung lawyer na ito. So, nagtatanguan lang po sila. Di ba? Meron po tayong mga ganun katanguan na tao na hindi naman kayo nag-uusap pero alam nyo yung batian ninyo. So, hindi man sila magkakilala as in personally, pero every day as he drops his 10 pesos, ay tumatango ang babae at it is a sign of gratitude na salamat doon sa iyong donation dahil hindi naman niya kinuha yung tinapay. So 5 years. And then until one day, hiniwan niya yung 10 pesos at nagsalita yung babae. Sir, attorney. Gusto ko lang po magpasalamat dahil ilang taon niyo na po itong ginagawa eh. Hindi nyo din naman po kinukuha yung tinapay. At kayo po ang best customer ko talaga. Dahil hindi nyo po kinukuha yung tinapay, pero nagbibigay po kayo. Pero kasi po, attorney, gusto ko lang po kayo inform. Nag-price increase po kasi ako. 10 pesos lang po kasi na ilalagay nyo nitong mga nakaraan eh. Baka hindi nyo po napansin, 20 na po. Gusto ko lang po kayo i-inform na meron na po siyang price increase. Para po, alam niyo lang po. So, tumawa lang ang attorney. So, bagamat grateful po yung babae, ay syempre po, business is business. So, nagpadagdag po siguro siya ng bigay. So, kung isipin po natin sa ating sarili, the Lord blesses us with so many things, but sometimes, or baka nga po yung mga many things na natatanggap natin from the Lord, we don't deserve. Diba? Hindi po natin pinagtrabahuan, but ito ay ibinibigay ng Panginoon. Mula po sa ating kalusugan, mula po sa ating kinakain sa araw-araw, sa ating pong trabaho, literally, He is the source of all our blessing. Yung Hebrew word po ng bless, natatandaan niyo po ba? Na-discuss na po yan, na-preach na po yan ni Pastor Rachel, ilang beses na po. Ano pong Hebrew word ng bless? Hindi po sure, kaya ano na lang. Barak. Pangalan po ng aming sasakyan, Barak, sabi po ni Kuya King. Baraka, yung verb, pero yung verb form daw po, base sa aking consultation kay Pastora, ay Barak. So Baraka is the Hebrew word for bless, to kneel. So ang dami na po niyang translation na bulay-bulay po natin o nahimay-himay natin. Pero pag sinabi pong Barak or to bless, ay sinasabi po, it indicates many different types of blessing. So, hindi po siya specific. Ito po ay napakalawak na blessing na sinasabi. Iba-iba pong passages in the Bible. Halimbawa po, in Genesis 1, ginamit po yung word na blessed or baraka. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it." So, God was talking to Adam and Eve. Blines ng Panginoon si Adam and Eve with children. So, dito po sa Genesis 1, ang blessing ng Barak is children, the blessing of children. In Genesis 24 and 35, "The Lord has blessed my master abundantly, and he has become wealthy. He has given him sheep and cattle, silver and gold, manservants and maidservants, and camels and donkeys." So ito naman yung servant ni Abraham, sinabi kay Laban na
ang Diyos ay pinagkalooban ng pagpapala sa Abraham sa pamamagitan ng siya ay binigyan ng wealth. Yan, yung sheep, cattle, silver, gold, mga slaves, at mga iba-ibang animals. So, ang blessing ni Abraham dito is yung kanyang richness. Siya ay mayaman. In Genesis 26:3, ito naman po ay pag kay Isaac, stay in the land and I will be with you, and I will bless you, for to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. So ito naman ay blessing ng Panginoon kay Isaac that he would give him a land. So mga properties naman ang pagpapala na na-receive ni Isaac. In Genesis 27, Isaac blessed Jacob and gave him the inheritance. Miski hindi na po natin basahin. So, sa verse 27, chapter 27, the blessing of inheritance naman ang ipinagkaloob. Meron pa po, in Genesis 39 and 5, from the time he put him in charge, he was talking about Joseph, of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So, na-bless ang household ni Potiphar because of Joseph. Ito naman ay pagpapala dahil sa isang tao. And in Numbers 23, kahit hindi na po nating tignan, Israel was blessed with military victory, and their enemies could not curse them. So, victory naman po pagdating sa giyera, sa labanan. And in Deuteronomy 15:10, give generously to him and sow without a grudging heart, then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. So God said that He would bless their work and whatever they put their hand to. So God will bless the work of your hand, sabi sa Deuteronomy. So yung word po na barak or to bless can refer to many different kinds of blessings from God. And yun po yung translation dun sa Psalm 67 na sinasabing blessed. Ibig sabihin, lahat po ng aspeto ng blessing na binibigay ng Panginoon ay iba-iba. Kaya ma-realize lang po natin na lahat ng mga pagpapala, ano man po yung natatanggap natin, ito man po ay buhay, ito man po ay mabuting kalusugan, ito man po ay blessing ng mga anak, ito man po ay material blessing, ito man po ay salvation na na-receive natin from the Lord, or spiritual blessing, whichever they are. Every blessing that we can count, all comes from God. Kung babalikan po natin yung verse 1, may God be gracious to us and bless us. May God be gracious to us and bless us. It's important na hindi po sinabi ng psalmist, Lord, give us what we deserve. But instead, ang sinabi niya, God be gracious to us and bless us. Hindi niya sinabi, Lord, pahingi kasi yung mga deserve namin na mga bagay ay kailangan naming nakuha. Remember that the Bible tells us in Romans 3:23 that all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ano po ang kabayaran sa mga kasalanan ito? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. The wages of sin is death. So ano pong meron tayo? Ano pong deserve natin? Kung lahat po ay makasalanan, we deserve punishment. And what is the punishment? The wages of sin is death. So walang hanggang kamatayan. That's the price that we have to pay for our sins.
Kaya yung psalmist, hindi niya sinabi, Lord, give us what we deserve, because what we deserve is punishment. What we deserve is death. So kung yun ang hihingiin natin sa Panginoon, paano po? Kaya ang sinabi ng psalmist, God, be gracious to us and bless us. Pag sinabi po natin be gracious, pag sinabi po natin grace, sinasabi po yung meaning na ginagamit natin, undeserved gift. To be gracious means to be good to someone who doesn't deserve it. Ikaw ay maging mabuti sa isang taong hindi naman ito karapat-dapat. To treat someone better than they deserve. At ito po yung ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salvation. Salvation is God's grace. That means we didn't earn it or we did not deserve it. Hindi po natin deserve ang salvation, ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, and yet, He has freely given us salvation kung ito po ay tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. So meaning, it is an unmerited favor. So God, through His mercy, sent Jesus to die for us. Na hindi naman po tayo deserving na mamatay po para sa atin ang Panginoong Jesus. Upang pag tayo po ay nagrepent and accept Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo po instantly, we will be forgiven of all our sins and magkakaroon po tayo ng eternal life, ng home in heaven. So ito po yung una-una nating hindi deserve, and yet God has freely given us salvation. Diba? Hindi po natin siya pagtatrabahuan, hindi po tayo deserving, but it is a gracious gift of God. Alam po natin ang teaching na ito, we are saved by grace through faith. But we need to realize that everything, lahat ng mga blessings na nare-receive natin is of God's grace. It is because of His grace that we do not even deserve. Remember, God doesn't owe us anything. Wala pong pagkakautang sa atin ng Diyos. Wala pong dapat ibigay sa atin ang Diyos. At ito po yung attitude na kailangan po nating i-examine in our lives. Na anuman po ang natatanggap nating pagpapala is a gift. Pag ito po yung nasa puso natin na lahat ng mga pagpapala na meron ako ay gift, then we will be grateful for everything. Magiging mapagpasalamat po tayo. Magkakaroon tayo ng pusong merong thanksgiving. Pero ang attitude, kung ang attitude po natin ay deserve ko to eh. Pinaghirapan ko to eh. Yan po yung mas nangingibabaw na pag-iisip sa mga tao ngayon. Yung promotion natin sa trabaho, feeling natin, ay deserve ko to, kaka-OT ko yun. OT ako ng OT, tapos hindi ako ipopromote. Nako, magagalit talaga ako. Or sabihin natin, ay, deserve ko naman ang good health na to kasi I've been living healthy ever since. At malinis talaga ang mga kinakain ko at wala akong junk sa katawan. At nag-exercise ako regular. Kaya ano man yung health ko ngayon ay paghirapan ko to, deserve ko to. Or, may bakasyon. Deserving naman talaga ako magbakasyon kasi nagtrabaho naman ako isang buong taon. Wala naman akong ginastos. Inipon ko talaga to kaya wala makakapigil. Ako ay magbabakasyon. So, pag ganito ang ating mindset or nasa isip natin or outlook natin ng buhay na lahat ng ginagawa natin is because we deserve it dahil pinagtrabahuan natin, then we won't be grateful for anything. Kasi, kinuha na po natin yung credit na, ako naman to, ako lang to. Ako naman tong gumawa ng mga ginawa ko ngayon. Kaya po nakakalungkot kasi very common yung entitlement sa panahon ngayon. Na feeling ng mga tao, deserving nila ang ganito, deserving sila
sa ganitong treatment. Hindi ko po alam, nagbago na po ang panahon. Parang lahat ng tao ay napaka-entitled sa lahat ng bagay. Yan po, iba-iba pong klase ng buhay from different walks of life. Miski po nagtitinda sa kalsada, miski po mayaman, miski po kung sino man siya, ay feeling entitled with all the things na, ba dapat may ganito, ganyan. Ba, napakadami pong reklamo ng mga tao sa panahon ngayon. Meron nga po nag-viral post sa FB, hindi ko po alam kung nakita nyo na po siya, or madaming ganong thread. Nakapunta na po ba kayo doon? Na, meron isang babae, may kumare siya. So, nag-chat siya. Mars, birthday na inaanak mo. Baka naman. So, nag-reply naman siya, sabi niya, ay oo, sige, okay, mag-Gcash ako. Yan. So, nag-reply si Mars. Sabi, Mars, baka pwedeng sagutin mo yung cake. So, sabi nung kumare niya, ay Mars, magkano ba yung cake? Kasi mag-Gcash naman ako. Mars, nag-order na ako, bali 4,000 yung total ng cake. So, may order na pala siya, may design. Tapos, sinend niya yung picture, ganyan. Ito, ang ganda. Ito yung kalalabasan ng cake. Sabi, sige na, first birthday naman ng inaanak mo. So, nag-reply siya. Sabi niya, ay Mars, mag-ambag na lang ako kasi ang budget ko talaga, 1,000. Papadala naman ako ng 1,000. Kaso lang, ayun lang, kaya ko kasi may iba pa akong pagkakagastusan. So, nag-reply si Mars. Sabi niya, Mars, ano ba naman yan? Para ka namang hindi kumare. Inaanak mo yun eh. Deserve niya yung cake na yun. First birthday niya. Biruin mo. First birthday niya, tapos wala siyang cake. Hindi ka ba nagigilty na mawalan siya ng cake sa birthday niya dahil hindi ka nagbigay? So sabi nung babae, ay, sorry kasi hindi ko na maobligasyon na magbigay ng cake. Pwede ako magbigay ng regalo, pero hindi ko na para, kasi may iba naman akong pangailangan. May anak din ako, sabi niya gano'n. May anak din po kasi yung babae. And sabi niya nga po doon, yung anak ko nga, hindi ko nga binila ng ganyang cake nung 1-year-old siya eh. So in short, nagkagalit po sila. So blinak na po siya nung kumare niya. Yung kumare po yung nanghihingi, siya po yung nag-block kasi siya po yung nagalit na. So kung titignan natin, napaka-ano nito, napaka-entitled. Pero ganito na po kasi ang tao ngayon. And makikita nyo po, napakadami pong thread na patungkol po dyan. Saan po, nagre-request pa talaga, magsisend ng picture ng ipapabili, mga ganon. So, eto po, we have to be careful with the word deserve. It is not what we deserve. Dapat po ang nasa isip natin, hindi ko nga deserve ng meal, hindi ko nga deserve na magandang bahay, hindi ko nga deserve na magandang sasakyan. Hindi po dahil tayo ay nagpapaka-humble. Pero, ang mindset lang natin is, we don't deserve this, but God is giving it to us. Binibigay po ito ng Panginoon sa atin. Kahit hindi tayo deserving, and yet, tayo ay nakaka-receive ng mga pagpapala sa Panginoon. Ang deserve po natin ay immediate condemnation, lalo na po kung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Deserving tayo na tayo ay makondem at magkaroon ng kamatayan dahil sa lahat ng mga kasalanan natin. And if we have this attitude that we deserve everything, again, we will never be satisfied and we will never be grateful for anything in our lives. Lahat na lang, ba naman yan? Magre-reklamo po tayo sa lahat ng bagay. But when you realize that you don't deserve anything, you deserve nothing, whatever you receive, you're thankful for, magkakaroon po tayo ng grateful heart. Sabi po ni Dave Ramsey, pag tinatanong po siya po ay isang radio personality,
kung kamusta siya, lagi po niyang sagot, better than what I deserve. Better than I deserve. Isn't that a great response? That I'm better than I deserve. Hindi ko deserve to, pero ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Kung ang attitude po natin is we are grateful for everything, makakapagpabago po ito how we look at life, how we look at Jesus, kung paano po siya merciful and gracious. Kasi po minsan, pati po sa trabaho natin, we are frustrated. Kakainis naman. OTY ng OTY. So, pagka ganun yung ano natin, lagi na lang walang compensation tong, ay nako, OT ako ng OT, andito na ako hanggang gabi. Siyempre po, ang hirap din po sa mga empleyado, napakahirap naman po talaga na napapagod tayo sa buong araw na ating trinabaho and titignan natin na ito lang yung ating compensation. Pero kung ganun po yung ating attitude, lalo po tayo mabuburyo sa ating buhay, mainis po tayo sa boss natin, sisilipin natin yung mga ginagawa ng mga katrabaho natin. So, hindi na po tayo magiging masaya. Magiging miserable na po yung buhay natin sa opisina, kakatingin mo ng ibang tao, hindi mo na nakita yung blessing na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. But if we are grateful for everything, iba po yung tingin natin sa circumstances. Magiging grateful ka sa trabaho mo, magiging grateful ka sa asawa mo, sa ibang tao, and most especially sa walk natin with the Lord. If we would realize that it is not a matter of what we deserve, that whatever God gives us, it's all of His grace. Lord, be gracious to us. God, be gracious to us. And He is. We should be thankful that God has been gracious to us and He always gives us better than what we deserve. May God be gracious to us. May God bless us. May God make His face shine upon us. So God is the source of many, many undeserved blessings. Pero kung tatanungin natin, why did God bless us? Ang sagot po is in verse 2, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. So that your ways. Itong psalmist, marahil, umuwi po siya from the festival and siguro minimeditate niya, God, may God bless us, may God make His face shine on us. Teka, bakit nga ako binibless ng Panginoon? Bakit God is gracious to us? Bakit napaka-gracious ng Panginoon? Bakit binibigyan niya ako ng blessing? So marahil ito yung iniisip ng psalmist kung bakit napaka-gracious ng Panginoon. And the Holy Spirit gave him the answer to that question. Kaya naituloy po niya in verse 2, so that your ways may be known on earth, your salvation among the nation. So yung pong that na word is a purpose clause. It tells us the purpose for which God did what He did. Ito yung dahilan kung bakit ito yung nangyayari. Ito yung dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Panginoon. So that, for the purpose that, His ways may be known and His salvation among all the nations. Itong purpose po na so that is important doon po sa psalm na ito dahil sinandwich po niya doon yung purpose na sinasabi nga nung psalmist. Ito po, in verse 2, at the beginning of the chapter, it begins with that, so that your ways may be known. Pagdating po sa verse 7, may God will bless us still so that all the ends of the earth will fear Him.
he ended his psalm with, again, the purpose of why God blessed us, so that all the ends of the earth will fear Him. So, at the beginning of the verse and at the end of the verse, sinabi ng psalmist yung purpose. Bakit tayo binibless ng Panginoon with all these good things? At ito po sabi, so that your name will be known to the ends of the earth, so that salvation will be known among all the people. So, 2 beses siyang binanggit. Hindi naman po nakaupo siguro si Lord in heaven at magbubuhos ng mga blessing. Teka, damihan ko nga itong kay Nicole. Damihan ko na nga yung blessing nito. Kundi, si Lord, bless po tayo for a specific purpose. May purpose po. May purpose po ang Panginoon sa lahat ng mga circumstances natin. And ganun din po sa ating mga pagpapala. May purpose ang Panginoon. Sabi nga, so that yung kanyang glory and salvation may be known to all the peoples of the earth. Para sa kanyang kaluwalhatian. So we are blessed with a purpose. He blesses us for a purpose that we may be a blessing to others and make His name known. Example po in the Bible, si Abraham po in Genesis 12:2. I will make you into a great nation and I will bless you. And I will make your name great and you will be a blessing. So may additional po, hindi lang niya binlines si Abraham that I will make you a great nation and I will bless you. Sabi nga, so you shall be a blessing. Para ikaw ay magpapala sa mga tao. So that the families on the earth will be blessed. So hindi lang po tinawag si Abraham just to bless him and make him into a great nation. So that the whole Israel will be blessed through Abraham. And soon, or para malid sila eventually, makilala nila ang Messiah. So yun yung blessing na binigay kay Abraham. Si Joseph, he was sold into slavery. Pero sabi natin kanina doon sa maunang talata, blines si Joseph. Lahat ng gawin niya doon, pagpapahala siya, napunta siya sa bahay ni Potiphar, pinagpala ang buong household ni Potiphar. Nagkaroon ng aberya na pakulong siya, pero pagdating sa kulungan, gustong-gusto pa rin siya ng mga guard. Gustong-gusto pa rin siya ng mga kasamahan niya sa kulungan. So dahil doon, nalabas siya sa kulungan. Na-refer siya sa Pharaoh. And nung siya ay nandun na sa service ni Pharaoh, na-bless ang buong Egypt because of Joseph. Siya ay naging kanang kamay ni Pharaoh. Siya po ay naging second in line or second doon sa pinakamataas na posisyon in all Egypt na hindi naman siya Egyptian. So bakit blines si Joseph? So that he could save his entire family from destruction dahil magkakaroon pala ng famine. So, and ultimately, to bless the world through the Messiah kasi sa kanya manggagaling sa line ng family ni Joseph. Manggagaling yung Messiah, si Jesus Christ. So, napagpala si Joseph all throughout his life because siya pala ay gagamitin ng Panginoon for a greater purpose. Manggagaling sa kanila ang line ni Jesus. Another example is Esther. Ito naman, beauty with a purpose. Parang ganda po, blines po tayo ni Lord ng kagandahan with a purpose. Parang mga sagot po sa Miss Universe. So si Esther naman, anong pagpapala na receive niya? Maganda siya from birth. So, ang kanyang beauty ay nagdala sa kanya sa palace. And eventually, siya ay na in love sa kanya si King Xerxes. So, ito ay nagdala sa kanya sa kanyang pagiging queen. Pero hindi lamang siya blines ni Lord na nilagay siya doon para mapagpala ang kanyang buhay,
dahil may favor siya sa Panginoon. But, ang laki pala ng gagawin ni Esther sa kanyang mga kababayang Jews. God blessed her with beauty so that He might use her beauty, ang kanyang charisma kay Xerxes to save his people. Di ba kaya nga sabi sa kanya ni Mordecai, you have obtained royalty for such a time as this. Hindi ka nilagay ng Panginoon dyan nang walang katuturan. Nilagay ka ng Panginoon, timing na timing dahil i-annihilate lahat ng mga Jews. So you have to save your people. Dahil dyan ka nilagay ng Panginoon, ikaw yung nandyan sa posisyon. So God had blessed Esther nung posisyon na meron siya so that she could be a blessing to others, so that she could save the Jews from annihilation. So kung titignan po natin, 3 examples lamang po ng in the Bible ang nilagay natin. Pero nakita natin na pinagpala ni Lord ang 3 taong ito for a purpose, so that through us, His ways may be known on earth. Makita ang ways, ang Panginoon ay makilala throughout the earth. Ilang beses po ginamit in chapter 67 yung word na peoples, nations, and earth. Basahin ko na lang po yung sa King James. That thy way may be known on the earth, and your salvation among all nations. Verse 3, let the peoples praise you, O God, let the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you will judge the peoples in uprightness and guide the nations on the earth. Verse 5, again, let the peoples praise you. Let all the people praise you. O God, let all the peoples praise you. The earth has yielded its produce. And verse 7, God blesses us that all the ends of the earth may fear Him. So 12 times in total, sa very short verse, 7 verses, in-emphasize niya yung purpose ng kanyang blessing so that the nations, the peoples, and the earth might be blessed through them. So, in-emphasize po ng Psalm 67 that God is not just blessing us to bless us, He blesses us with a purpose, and that is to make God known in the world. So what is God's purpose for all He has given us? Para po ba tayo magkaroon ng magandang bahay lamang, magkaroon ng magagandang kotse, makatravel tayo sa buong mundo? May bigger purpose po ang Panginoon beyond all these material things. Pero syempre, bonus na nga lang po yung mga material na bagay na ipinagkakaloob ng Panginoon. Syempre, paano naman po natin i-bless ang ibang tao kung wala po tayong sariling blessing? So, He's blessing us so that we can reach the world with His message sa pamamagitan po natin for evangelism, for missions. Diba? Kaya nga po tayo hinihikayat, ako na naman po yung hihikayat na tayo po yung mag-tithe for the Lord. For the expansion of God's kingdom. Binibless po tayo ni Lord financially so that we can fund the beautification of the church. Hindi naman po kukunin ni Lord lahat eh. Di ba sabi nga po 10% lang. Pero sa base sa mga napag-aralan natin, we can give generously to God. Pero hindi na nga po yung standard 10%. Pero kung titignan po natin, hindi naman po kinukuha ni Lord lahat ng ating mga kaperahan. Hindi naman po niya tayo nire-require na ilagak ang lahat ng ating pera sa tithe. Konti na nga lang po yung 10%. Pero sabi nga po, we can give generously. Sa napag-aralan po natin, sowing and reaping. So, if you sow for the kingdom of God, alam po natin, 100-fold He will give it back to us. Kaya I would like to take this opportunity na hikayatin pa din po tayo. Kailangan pa rin po nating magtulong-tulong for the church building. Diba? Hindi pa po tapos yung ating building, ongoing pa po yung ating construction dyan. And
Sabi nga po, pangako naman po ng Panginoon, He will beautify His beautiful house. So if God has blessed us with finances, nawa po, hindi po natin malimutan ang expansion ng God's kingdom. Makikita naman po natin how the leaders and the workers work to evangelize. Yung Jericho Run nga po, nakakatuwa. Sa Jericho Snacks po ako member. Pero nakikita ko po yung mga Jericho runners natin. Nakakatuwa po ang Panginoon dahil po masisipag po tumakbo ang ating mga YOP at sana po makasama na rin po ang mga dad soul, mga mom soul, mga sino pa po, mga kabataan. Invited po kayo lahat doon. Wala pong age limit yung pag-run natin. Pwede naman pong run, tapos walk. Mas marami yung walk sa run. Ay, dumarami po yung kanilang miyembro. May mga nami-meet po silang iba-ibang mga tao na hindi po natin kasama sa church. And sila po ay nahihikayat. So, ito po ay isang project ng YOP. Bagamat open po ito sa lahat. So that we may reach other people, yung mga colleagues natin sa office, maisama po natin, ma-invite po natin, mga kumare po natin, ma-invite po natin. So, isa lang po yan sa project ng mga YOP. Isa pa po yung house church. Nagpapatuloy po at may bunga. Ngayon nga po may mga bunga na tayo kasi nandito po si Jenry, si Jeremy, si Sister Hygiene. Mga bunga po yan ng house church. And ito po ay nagpapatuloy pa. Meron na pong bago doon sa Tunasan and soon ma-open na po sa Putatan and Poblasyon. So, makikita naman po natin that it is ongoing. Kaya yung pag-bless sa atin ni Lord with all these things ay may purpose because He wants us to reach out to people at ma-evangelize na. Hindi naman po tayo binigyan ni Lord ng panibagong house sa taas para lang po tayo maging maginhawa bilang tayo. Pero para po tayo magkaroon ng second service, third service, fourth service. Buong week may activity po from Monday to Sunday ay magkaroon, mapuno ang lugar ng fourth floor and third floor ng mga tao na nag-evangelize working for the Lord. So in short, hindi po nababaliwala kung ano man pong ini-invest natin in God's kingdom. However you do it, whether ikaw ay nandun sa deed dahil, Lord, anong po muna, sa paggawa na lang po muna ako, iba na lang po muna ako mag-finance. Our primary purpose is God has blessed us so that His ways may be known on earth. Pero hindi lamang po patungkol sa finances because it's just one type of blessing na ibinibigay ni Lord. Sabi nga po natin, barak refers to all of God's blessings. Iba-iba po yung blessings na binibigay sa atin ng Panginoon so that we could use them para maging blessing po tayo sa mundo and for the expansion of God's kingdom. Halimbawa po, sa isang mag-asawa, niregaluhan ko ng asawa mo ng tools sa Christmas, nung Christmas, power tools. Ano po kaya ang purpose niya? Bakit po niya binigay yun sa'yo? Para may tatawagin siya, yung natin pinto, sira, alam mo na, dami nga, no? Kompleto yung tools mong dyan. Parang nasira na yung upuan natin, mukhang si Sister Chit po ay tools po ang naibigay kay Ninong Boyat dahil dami pong project ni Ninong Boyat sa kanyang bahay ng mga carpentry. So, may purpose yung mga binibigay. Baka po magka-purpose po tayo ng mga bibigay. Pero, parang ganun din po sa Panginoon. Binigay niya sa atin ang specific gift so that we may use it for that purpose. So kung isipin natin, Lord, ano po ba mga blessing na binigay niyo sa akin? Ano pong gusto niyong gawin ko para dito? Ba't ka biniyayaan ni Lord na magandang boses? Taas nga po na kamay ang mga magagandang boses. Ay, humble po lahat. Meron po dito sa gilid nagtataas.
Ganyan lang po yung taas niya. So kung yun yung binigay sa'yo ni Lord, like, bagat na boses, ay di para gamitin sa shower at sa kung saan lang po, ay gusto niya na gamitin natin ito for the ministry. Bless ka ni Lord ng wisdom para gamitin po natin ang ating utak. Sa lahat po, para po may wisdom tayo how to produce wealth, may wisdom po tayo para makikipag-usap sa tao, paano ka magre-respond sa taong ito. Why did God give you health in your senior years? Parang wala naman po mga senior dito. So, para ikaw ay maging testimony of the goodness of the Lord. Na si Lord, even in our old age, He gives us strength na ma-enjoy natin ang ating buhay. Na makita ni Lord, makita ng mga tao, parang hindi ito, senior, lakas-lakas ng katawan. Makita ni Lord, makita ng tao, bakit kaya? Bakit ang glowing ni Tita Sue, Tita Army? Because, so that it will be a testimony of God's goodness. Pwede mo nang ipasok agad. Alam mo, ang sekreto ko, halika dito. Maaari mo nang share ng taong ito at sabihin na, it is because of God's goodness that I am thriving. Why did God bless you with children? Para ito ay gawin mo investment? No. So that you can dedicate them back to the Lord. And eventually, sila naman na maging future leaders. Sila naman na maging pastors. Sila naman na maging ministers. Sila naman ang gagamitin ng Panginoon sa pag sila ay lumaki. And so on and so forth. So God gives us blessings for a specific purpose so that we may help Him make known to the ends of the earth. Sabi nga po dun sa verse natin last preaching po ni Pastora, Ezekiel 37:6, I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life and you will know that I am the Lord. So God restores us, lalo na kung ikaw ay nagdaan sa sakit, so that ikaw mismo, will know that I am the Lord. So maaari din po natin tanungin ng ating mga sarili, you can ponder it, you can meditate it sa iyong personal time with the Lord, sa iyong pag-uwi. Lord, ano po ba mga blessings na aking natanggap? Sometimes kasi mas nakikita po natin yung mga circumstances na hindi masyadong maganda sa ating buhay. Yun yung naka-highlight. But we don't see the blessings na merong binigay sa atin ng Panginoon. So, ilagay po natin, ano po yung intention ng Panginoon? Ano po yung purpose ng Panginoon? Bakit niya tayo nais i-bless? Last week po, sabi po ni Pastora ay meron pong magandang testimony from doong sa last preaching dahil tayo po ay tumawag ng 4 winds at we asked for deliverance and peace and the glory of God was within us. May testimony po kayo dyan ay maganda po ma-share nyo so that ito po ay maging encouragement. So sa amin po, sa aming buhay, specifically kay King, for 3 years, parang going 4 years na po, ay nagbabattle nga siya ng sakit. Hindi nga po ma-detect kung ano po. Sabi na nga po sa kanya nung medtech sa HP, kasi sa HP po siya nagpapalab. Sir, suki na po kayo dito, para napagawa nyo na po lahat ng laboratory. Pag tinitignan yung, kasi po di ba sa HP, makikita yung record pagka nagpapakuha ng dugo. So inaasar na nga po siya doon, sabi, parang napagawa nyo na lahat dito, sir, kulang na lang. Kaya niloloko po ni King, bigyan nyo na ako ng discount kasi dami ko na napagawa. So in short, kasi nga po hindi ma-detect for almost 4 years na po kasi parang 2022,
2022 po nag-start po siyang makaramdam ng mga hindi maganda sa kanyang katawan. So, kung titignan po, lagpas-lagpas na po siguro sa 100,000 yung mga na-out namin dahil sa mga tests alone. Hindi naman po, hindi pa po kasama yung HMO. Yung mga HMO po, madami pong naitulong naman yung mga HMO po niya. Pero, dahil nga po napakadami ng tests, ay hindi na po siyempre mako-cover ng lahat. So, ang dami na po naming mga sacrifices and nailabas na mga pera, funds. Pero negative nga po yung lumalabas doon sa mga malulubhang sakit. Wala nga eh. So wala po, walang bukol, pinasitis ka na yung buong katawan niya, mula ulo hanggang talampakan, wala po talagang makita. Pero alam niyo naman po, lingid naman po sa inyong kaalaman, nakikita niyo naman po kasi si King na nagwe-weight loss pa rin siya. So, it doesn't manifest doon sa kanyang physical appearance. And yun nga po, ang isang binantayan sa kanya from last year ay yung dugo niya po na pababa. So, yun po, syempre, nakakatakot po yun pag yung hemoglobin ay bumaba. Madami po naaapektuhan. So, yung vitamin sa katawan niya, dami na po niyang vitamin deficiency. So, in short, hindi po talaga okay yung kanyang appearance. And alam ko po, nakita nyo naman po ito. So, ang dami po, yung singaw niya, yung hindi po maalis, yung gut problem niya, kasama po doon. So, yun po, this has been going on for almost 3 years. Pero yun nga po, ang praise the Lord is, wala nga pong kasing makita. Pero 2 weeks ago, dahil siya po ay nahingahan ng breath of God and the 4 winds that we have summoned, sabi nga po doon, merong muscles and tendons, pero wala nga pong, kulang po ng hininga ng Panginoon. So, nung nahingahan po siya, 2 beses nga po siya napag-pray. Nakakatuwa po ang Panginoon, kasi yung last laboratory po niya, for the first time, siguro po 1 year na, pababa po yun. Tumaas na po. For the first time in almost ilang years po, nag-increase na rin po siya ng weight. Bagamat hindi pa po siguro sabihin natin mag-manifest ngayon. Dahil syempre po, laki na po nung pinayat po niya. And yung mga inflammation po, kasi may inflammation po siya sa loob ng katawan. Kaya po, parang kinakain po yung nutrition sa loob ng katawan niya, kaya hindi po siya tumaba-taba. So, nagkaroon po siya ng restoration. Siya po ay nagkaroon na ng healing. We believe na ito po ay healing na. Dahil for ilang years, pinagpe-pray naman po siya, and yet, parang walang change. Pero nito po, last po na check-up namin, ay, yun po, na very good na po siya ng kanyang doktor, ng kanyang rheumatologist na sabi, tumaas na yung dugo mo parang ilang na to Binalikan po namin yung cumulative results na ito nga po ay, yun nga po, pababa until tumaas. Bagamat wala pa po siya doon sa normal level kasi po mahaba pa po yung hahabulin doon sa kanyang restoration. Pero nakita po natin yung restoration. Kasi po for ilang years, miski po ako, tinatanong ko sa Panginoon, Lord, kailan po ba gagaling si King? Kailan po ba magkakaroon siya ng restoration? Kasi po parang tagal na. Magpe-pray naman po kami. Hindi naman po kami nagkulang sa prayer. Pero baka nga po may kulang. But because may purpose. Because God wants to use him to testify His goodness. And kung papaano po malagpasan yung years of battle na nagbabattle ka, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo kasi wala naman pong ma-detect.
He was restored so that He will use His blessing to make Him known. Di ba po? Kaya, yung pong, maaari na po niya i-testify ito na kung sino po nakakasalubong. Kasi po, minsan nga po nung nakaraan po, sobrang nababahader na siya pag may nakasalubong siya. Hoy, ba't ang payat mo? Parang kung sa po term ay napapahagod na siya mag-explain ng ito, hindi ko din alam. Pero, God restored him for a purpose to glorify God and to give hope for the hopeless. Especially po doon sa mga nagdaraan din po sa mga mahabang battle. Parang, Lord, ang tagal na nitong battle na ito. So that His ways may be known, na hindi naman po ang ending ay tayo ay magiging talunan, kundi ang ending ay makilala ang Panginoon at ang kanyang goodness. And that eventually, kung sino man po ang hopeless, ay magkaroon po ng restoration. So God was very gracious to King. Hiningahan po niya ang dry bones, tendons, and his spirit came to life. God blessed him and caused His face to shine upon him. So kung titignan natin, God blessed him so that he could make his ways known, so that he could preach the goodness of God and make disciples, so that siya po ay maging testimony na magwa-wonder ang mga tao, ano nangyari sa'yo? Pero ngayon, okay ka na. Kasi ito, so that makita ng mga tao na ito yung ginawa ng Panginoon. And Psalm 67 is not just for King, it is for you too. Lalo na po kung kayo ay nagdaraan sa hopeless situation, na Lord, paano po, kailan po ba ito matatapos? Parang hindi naman po ako natatapos na yung aking circumstances. So, alalahanin po natin ang Psalm 67 that God intends to bless us so that His ways may be known throughout all the earth. Napakayaman po ng biyaya ng Panginoon and pinapagpala po niya tayo sa iba't ibang pagpapala. Hindi lamang po ma-enjoy yung ating pong sarili, para po makita ang goodness ng Panginoon and His ways be known so that we can make disciples through the ends of the earth. So that is the purpose of our blessings. So kung tatanungin po natin, why has God blessed me with good health? Bakit bless ako ni Lord ng finances? Bakit bless ako ni Lord ng mga talents? So that His ways may be known to all the earth. Tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, for you have blessed us with so many things. Hindi na po namin maisa-isa ang lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob nyo sa amin, but we are grateful and we are thankful. Help us, Lord, na magkaroon po ng puso na patuloy na nananangan sa inyo, Lord. We don't deserve anything in this world, but because of your grace, because of the richness of your mercy, we are experiencing all these blessings sa lahat po ng aspeto na aming mga buhay. And Lord, for those people na merong hopeless situation, hindi po nila alam ang answer to the things that they are encountering, we believe, Lord, na kayo po ay binigyan ng pagpapala ang bawat isa so that kami po ay magamit ninyo for the furtherance of your kingdom. Maraming salamat po, Lord, and those people na nangangailangan po ng immediate healing, even right now, we pray, Lord, for your divine intervention to move. We especially pray for Mitch, Lord, ano man po yung mga kailangan pa po niya sa kanya pong pag-deliver ng baby. Lord, you know it. And we believe, Lord, na ito po ay magiging pagpapala. Ano man po ang lahat ng mga kanyang na-experience ay patuloy pong magbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Those who are in need of deliverance sa kanilang
buhay, spiritual, emotional, mental, Panginoon. You know it, you have a purpose sa lahat po mga circumstances and blessings na aming natatanggap. Maraming salamat po, and may you be glorified in our lives. We thank you and bless you in Jesus' name. Amen.